Eto maganda, tapusin mo yung video. Daming palusot, dami kondisyon, kontrata. Bakit mga big name ba sila sa larangan ng boxing? Kung talagang lalaban kahit natutulog pa yan, ipagigising mo lang. Papalagan ka niyan. Una sa lahat mga kaibigan, tanongin kita sa'yo mismo galing. Okay? Hindi sila boksingero, hindi sila big name sa boksingero. Sino ba ang nakaisip na gawing boxing yan? Sino ba nakaisip na boxing match ang laban na yan? Malinaw ang sinabi ni Baste. Malinaw ang sinabi niya. Ano ang sabi niya? Ang sabi niya, suntukan, street fight. Hindi niya dinamay ang taong bayan. Hindi niya dinamay ang mga audience. Okay? Ganun po ang sinabi ni Baste. Malinaw sa kanya yon. At sino ba nakaisip na gawing boxing yan at pagkakitaan at gatasan yung mga Pilipino, gatasan yung mga tao? Nakita mo, walang kalaban si Torre sa umpisa pa lang. Bakit? Kasi hindi pumayag si Torre sa kondisyon ni Baste. Ano ba yung kondisyon ni Baste? Ang kondisyon ni Baste is street fight tayo. Hindi tayo maglalaban dyan sa boxing. Bakit pa pagkakakitaan ng taong bayan? Bakit mo paggagamitin yung charity? Bakit mo paggagamitin yung mga nasalanta ng bagyo? Street fight. Dadamay mo pa. Yun ang unang sinabi ni Baste. Papayag siya kung street fight ang laban. Pangalawa, kung gusto mo yung boxing event na yan, magpa-drug test sila lahat, hair follicle. Yun ang sabi ni Baste. At hindi pumayag si Torre doon. Bagkos, ang ginawa nila, nag-set up sila, nag-organize sila ng boxing event kahit nang walang kasunduan na nabuo, kahit nang walang kalaban. So ano nangyari? Ang nangyari, scam, budol. Binudol nila yung mga Pilipino, binudol nila yung mga tao. Pinalabas nila na merong laban. Pero ang totoo, walang laban. Paano magkakaroon ng laban kung hindi naman pumayag yung kabilang kampo? Alam nyo po, mga kaibigan, kahit mga YouTuber lang, huwag nating sabihin professional, tulad nila Pacquiao, Mayweather level, kung pag-uusapan natin mga YouTuber lang, bro, may agreement, may kasunduan sila bago sila sasampa doon sa lona, bago sila lalaban. Kahit mga YouTuber lang, may agreement sila. Hindi mga professional yun. Hindi mga big name sa boxing yun. Pero may agreement sila. Meron silang sinusunod na patakaran. Alam mo bakit gaano ka-importante na magkaroon ng patakaran or magkaroon ng agreement or kontrata or pinag-usapan ang laban? Kasi, lalo na sa sitwasyon ni Torre na matanda na, may edad na, kung mapano yan, mapahamak yan, makomatos yan sa laban, mananagot si Baste kasi ang laban na yan ay hindi sanction or hindi wala sa agreement, 'di ba? Paano yan kung mabawian ng buhay yan si Torre dyan dahil sa katandaan, dahil hiningal, inatake sa puso or nakomatos. Ngayon, di may kaso pa ngayon si Baste kasi sinaktan niya yung matanda. Kaya importante na mayroong agreement sa ganyang klaseng laban kahit pa hindi professional fight yan. Mayroong kasunduan. Ang problema, walang kasunduan nangyari. Walang nangyaring laban. Pero ito ang malupit. Tinuloy nila. Nag-training kunwari, photo op, tapos press con, siya lang mag-isa. Siya lang yung mag-isa nag-training. Siya lang yung nakakaalam kalaban niya. Tapos umakyat dun sa ring, default, walang kalaban, nanalo ng walang kalaban. Alam na nila sa umpisa pa lang na wala talagang laban Kaya gusto lang nilang palabasin na duwag ang Duterte at matapang yung Torre. Nakita mo kung paano magbuhat ng sariling bangko. Nilin lang nila yung mga tao. Tingnan mo gumastos yung mga tao para manood sa event, akala nila may laban. Pero ang totoo, walang laban. So ano nangyari? Nabudol yung mga tao. Binudol lang nila yung mga tao, pinagkakitaan nila. Magkano yung kinita? 16 million? 16 million, sa tingin mo mapupunta yun sa totoong mga, may duda ako sa government natin ngayon. Alam natin, kasi bilyon-bilyon ang kinakabig nila. In fact, yan ang sentimento ng buong bayan natin. Ang talamak na korupsyon. Tapos ngayon, magpapauto ka, gagastos ka para manood ng event na korap. Ang nagpapatakbo, korap ang nag-setup, korap na gobyerno ang may pakana.
Nagigets niyo yung ibig kong sabihin? So yung pera na nalikom nila, saan mapupunta yan? Alam mo na. Sa tingin mo pupunta yan dun sa mga nasalanta? Well, sa bulsa lang siguro mapupunta yan. 'Di ba? Kasi nga yung pera nga ng gobyerno, 'di ba? Hindi naman napupunta dun sa mga tao. Asa na yung flood control? Diversionary tactic lang yan, mga kaibigan. Bakit nila ginawa yung event na yan? Ginamit nila yung pangalan ng Duterte para kumabig ng ganyang pera, at also at the same time to divert attention para mapagtakpan yung issue nung kay FL doon sa Tantoco overdose sa Amerika, yung issue ng flood control na nawawala na yung flood control. Asa mo yung flood control? Asa na yung pera? Asa na yung budget, di ba? Yung kapalpakan ng presidente sa Amerika na pumunta ka pa doon, nag-negotiate ka pa, halos wala naman nangyari, 1% lang yung nabawas doon sa tariff. Anong silbi nun? Anong purpose nun? So, at the same time, binasura na yung impeachment ni Sara Duterte. So, yung lahat ng issue na yon gusto nilang tabunan gamit itong boxing event na ito, na sa umpisa pa lang, wala namang laban. Sa umpisa pa lang, wala nang laban. Budol lang ito, mga kaibigan. Budol lang. Entertainment para budulin ka. At ikaw naman, nagpabudol ka naman, naniwala ka naman. Imaginein mo, walang agreement, walang kontrata, walang kalaban, pero nag-set up sila ng boxing event para pagkakitaan ka. At ikaw naman, naniwala ka, kumagat ka, gumastos ka, nabudol ka. Isip-isip tayo, mga kababayan. Magising na po tayo sa katotohanan. Link in my bio.